Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man po ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghayan ang ating pagbasa para naman sa araw po ng Miyerkules, August 21, 2024. Hahawingin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 20, mga talatang 1 hanggang 16. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nang mag-iikalima ng hapon, ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig 1 denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauna at ang nauuna ay mahuhuli." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Ito yung sagot sa ating pong pagbasa nang may magreklamo tungkol sa sahod doon sa mga unang nagtrabaho o gumawa. Ngunit, hindi naman niya talaga dinaya yung trabahador, kundi yun ang kanilang napagkasunduan. Kaya naman nainggit, maaari ay dahil yung mga late nang nagtrabaho ay parehas ng bayad na tinanggap. Pero ano ang sabi sa ating pagbasa? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? So anong ibig sabihin? Ito'y paglalarawan ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kahit na tayo yung mga huling nakakilala sa ating Panginoon, sa dulo ng ating buhay, yung biyaya ng mga nauna, ay biyayang tatanggapin din natin. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Bakit po kaya parang mas maraming natatanggap na biyaya ang iba kaysa sa akin? Tandaan, hindi mo na kailangang tumingin at magkumpara ng mayroon ng iba dahil hindi naman nagkukulang ang Diyos sa atin. Totoo yun Ang dapat nating binibilang, yung mga biyayang dumarating at ibinibigay ng Diyos sa atin, huwag nating kinikwenta, tinutuos yung mga pagpapalang tinatanggap ng ibang tao, ng ating kapwa. Bakit? Ang katwiran niyan nagkulang ba ang Diyos sa atin? Hindi. Madalas na nagmumukhang matipid ang Diyos sa kanyang biyaya dahil sa ating kainggitan at pagkukumpara. Yun yung dahilan kaya akala natin kinakapos tayo kasi naiinggit tayo at nagkukumpara. Ngunit, kung titingnan natin ng malalim ay sapat naman ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Madalas nga, labis-labis pa. Tinuturuan tayo ng Ebanghelyo na huwag mainggit at huwag magkumpara. Tingnan ang ibinibigay sa iyo at matutong magpasalamat. Nakakalimutan nating magpasalamat lagi sa biyayang nasa harapan natin dahil nga nakatingin tayo sa biyayang nasa iba. Tunay nating mabibigyang halaga ang biyaya ng Diyos kung may puso tayong marunong magpasalamat. Kaya nga dapat ipagpasalamat natin ang lahat ng tinatangkilik natin sa buhay sapagkat ito yung alam ng Diyos na makasasapat para sa ating mga pangailangan. Kaya nga dapat maging kontento tayo, huwag tayong nagkukumpara, at maging mapagpasalamat at nakatitiyak tayong masisiyahan tayo sa anumang mga biyayang ating tinatamasa. Tingnan palagi ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Magpasalamat tayo at magbahagi ng ating pong mga biyaya sa mga taong nangangailangan.
Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.